Isang pinagparang araw sa ating lahat. So, ngayong araw is June 11, 2024. So, ngayon is ipagpapatuloy natin yung ating nasimulang series ng ating devotion. So, ngayon, yung sa lahat gusto ko munang humingi ng paumanhin dahil sa ganito yung aking pagde-devotion na ako ay konti lang ang pinapakita sa akin sapagkat may mga bisita dun sa labas. Ako dito sa kwarto ay may kasama ako dahil hindi ko masyado napapakita sa kanila. Pero ngayon is ayusin na lang natin yung ating pagde-devotion. So, ayun, ang series at tatalakay natin yung araw ay papatuloy na trusting in God's and time of waiting. So, bago natin simulan is pwede muna natin balikan yung ating naging series last week na God's catalyst in shaping the history. So, catalyst, ito ay itong sitwasyon, pwede itong tao na sinugo o dahilan ng Diyos para baguhin yung ating history or siya yung nag-lingkod kagaya ni Jesus Christ. Diba? Siya yung naging catalyst ng Panginoon na niligtas niya tayo, tinubos niya tayo sa kasalanan na hindi niya naman kasalanan, kundi sa kasalanan natin. So, siya yung naging catalyst para baguhin yung history. So, yung series na talakay natin yung araw na pagpapatuloy ay trusting in God in times of waiting. So, kailangan natin magtiwala sa Panginoon sa oras na tayo naghihintay. So, alam niyo ba na tayo pag umihiling tayo is hindi kaagad yan binibigay ng Diyos. Kailangan marunong tayo maghintay para tutuparin ng Diyos at matutunan tayo ng lesson kung matututo tayo. Hindi perfect na pag umiling ka or may gusto ka is matatanggap mo agad. Matuto tayo maghintay at matuto tayo magtiwala sa Panginoon. So, yung Bible verse na tatalakay natin yung araw ay Genesis chapter 21 verse 1 to 2. So, ang sabi dito, dinalaw ng Panginoon si Sarah, ayun ang sabi niya, at ginawa ng Panginoon kay Sarah ang ayon sa kanyang pangako. Si Sarah ay naglihi ng kanyang nanganak isang lalaki kay Abraham at kanyang katandang ang panahon na sinabi ng Diyos sa kanya. So para lumako ang ating talakayan tayo lumako sa ating teaching at application. Ano sa ating teaching? God's visitation is certain. So nagbisita ng Diyos nga di ba siya Panginoon nga Panginoon ay Sarah, ayun, sinabi niya at ginawa na Panginoon ay Sarah ayon sa kanyang pangako. So, binisita nga, dinalaw nga ng Panginoon si Sarah ayon nga sa sinabi niya. Minsan bilang sa dinalaw, is ginawa rin ng Panginoon yung pangako na sinabi niya kay Sarah. So, number 2, God's plan cannot be thwarted. So, yun, cannot be thwarted. Hindi, parang yung pangako ng Diyos is, o yung plano ng Diyos is nga, cannot be thwarted. So, God's schedule is always on time. So, ang Panginoon is parang yung schedule. So, lagi niya nasa oras. Yung sa oras na tama yung tama-tama lang. Kung kailangan natin, yung talaga matutuwa tayo, mag-grow tayo. Kasi hindi lang bibigyan ng Panginoon kung talagang sobra-sobra ka sa atin. Kung sana kung kailangan natin may makakatulong sa atin. Kasi pag minsan, yung sobra is naging masama na. So, sa ating application, pray on God visitation at sumagdasal tayo. Mali mo tayo naman ng bisitahin ng Diyos, diba? Napaka-sobrang gift nun talaga. Napaka-sobra. Number 2, trust God, one and for your plan. So, pagkatulad natin Diyos sa lahat ng oras at sa lahat ng pagkakataon. And sa last, wait patiently on God's schedule. So, kailangan mo tayo maging patient tayo lagi dun sa paghintay natin sa Diyos. So, yun na po lang sa mga ganun. Yun na po tayo sa kanya at Panginoon.